Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating paksa na may pamagat na The Memory That Shuns Sin. Okay? Ito po yung mga alaala na pasensya na, bago uli yung aking lapel. Pang-apat ko na po ito. Madaling masira. Sana maganda, medyo malakas ang kanyang pag-receive. Okay, anyway, tayo po ay darako nga po sa ating paksa. Pakita ko. The Memory That Shuns Sin. Ito po yung mga alaala na tayo ay para lumayo tayo sa kasalanan. Okay, ang paksa po natin ito ay matatagpuan natin sa unang Pedro, chapter 4, verse 1 to 6. Okay. Mangyari po na tayo po ay tumayo at ating pong basahin itong sabay-sabay para po marinig ng ating mga nire-record po kasi ito. Okay. Sabi po sa verse 1, dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo naman ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa kasalanan. Kaya nga, mula ngayon ay mamuhay na kayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mundi. Halayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, kasuklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na hahato sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, ay mabubuhay sila sa Espiritu sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay. Mabilis po nating balik tanaw o yung ating summary ng ating pag-aaral kasi bibigyan po natin ng conclusion dito yung ating pag-aaral tungkol sa magandang alaala, okay, na makakapag-iwas sa ating sa pagkakasala. Okay? Para rin maiwasan natin ang pagkakasala, mayroong tatlong suggestion. Una, dapat tayong tumingin sa hinaharap, look in the future, at asahan nating may pagbabantay ang maaaring dumating. Okay? So, ibig sabihin, i-anticipate natin. Kung pupunta tayo sa isang lugar at doon ay matutukso tayo at makakagawa tayo ng kasalanan, ay huwag tayong pumunta. Okay? Halimbawa, kung meron kang record sa pagsusugal, sa pag-iinom, okay, sa mga bisyo, eh huwag kang pumunta sa casino pag iakit ka ng barkada mo. Tama? So, yun po yun para makaiwas tayo sa pagkakasala. Pangalawa, dapat nating malaman ang kasalukuyan. Okay? Sabihin, in the present. Okay? Halimbawa, kung merong kasamaan, nakikita kayo sa paligid nyo, sa opisina, sa mga surrounding ninyo, eh, ang sabi ng Biblia, daigin mo ng kabutihan ang kasamaan. Okay? So, yun po yung huwag tayong magpapadala o magpapa-influensya sa kasamaan. Bagko sa dapat tayo yung mag-influensya sa kasamaan. Okay? Ibig sabihin, gawa tayo ng kabutihan, daigin natin ang kabutihan ang kasamaan. Pero sa ating paksa na ito, ang gustong ipunto ni Pedro ay ito yung pangatlo. Dapat tayong magbalik tanaw, dapat tayong magkaroon ng magandang alaala. Okay? Ibig sabihin naman, look at the yesterday. O magbalik tanaw tayo. Okay? Yung past. Okay? Yung una, future, present, and backward yung past. Okay? So, tayong lahat ay may mga alaala. Minsan pag tumatanda tayo, malilimutin tayo. Okay? Pero sana, yung mga good memories, kahit may bad na nangyari, dapat maging lesson sa atin yung masama. Dapat natin, iayaw natin yun. Gusto ba natin yung mga ulit pa ba yun? Di na, di ba?
So yun yung sinasabi na para hindi, magbabalik tayo para hindi na natin balikan. At napag-aralan din natin yung 4 na area kung saan nagtagumpay ang Panginoon. At ito nga po yung sinundan ng chapter 4 ay yung chapter 3 verse 18 to 22. Okay? Saan po nagtagumpay ang Panginoon? Sa kasalanan. Pangalawa, nagtagumpay din siya laban sa puwersa ng demonyo ng impyerno. Diba, alam natin, namatay si Jesus Christ. Sabi sa verse 18, namatay yung kanyang physical, pero yung kanyang kaluluwa ay hindi. Saan pumunta yung kanyang kaluluwa? Sa impyerno. Okay? Ano ginawa niya? Nagpahayag siya ng victory. Okay? Akala kasi ng demonyo, di ba, pag may pinatay ka, yung pumatay parang nagtagumpay. Tama? Pero si Jesus Christ, makikita mo, akala ng demonyo, nanalo sila, pero ang ginawa ni Jesus, pinakitang siya yung nagtagumpay. Okay? Nag-proclaim siya ng victory. Okay? Pangatlo, makikita natin na si Jesus Christ ay nagtagumpay laban sa paghahatol ng Diyos. Okay? Alam natin yung nangyari kay Noe, di ba? Pinarusahan ng Diyos ang kasamaan ng tao. Okay? At iniligtas sila sa magitan ng arko. Si Jesus Christ yung pinaka-arko. Okay? Yung hindi mapipigilan yung parusa ng Diyos sa kasamaan. Kasi ang Diyos ay banal at matuwid. Kaya hinatulan mismo si Jesus Christ ng Diyos at ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi na mahatulan. Okay? So yan po yung na-accomplish ni Jesus Christ. Yung pang-4 na nakamit niya ay para sa kanyang sarili, nakakamit siya ng sukdulang kataas-taasang kapangyarihan. Okay? So, ibinalik ng Diyos yung kanyang posisyon o authority. Kasi siya yung, sabi ng Panginoon, walang bumaba sa langit, walang umakyat sa langit, kundi yung bumaba mula sa langit. Okay? Si Jesus Christ ay umakyat muli sa langit para siya ay parangalan ng Panginoon. Okay? At siya yung ngayon ay nakaupo sa trono ng Diyos at nilalahati siya ng mga anghel. Okay? Ngayon, dadako tayo dito sa ating pinag-aaralan. Okay? Ang napakahalagang nawala yung aking animation dito. Okay. Ang una, ang napakahalagang pampasigla para tayo ay lumayo sa kasalanan ay isipin natin ang ginawa ng kasalanan kay Kristo. Anong ginawa ng kasalanan kay Kristo? Siya yan, pinatay. Kaya namatay si Jesus Christ. Nag-suffer siya, inaligtas siya, inamak siya, okay? At pinatay siya. Pangalawa, ang ginawa ng kasalanan sa mga Kristiyano. Ano ginawa ng kasalanan sa mga Kristiyano? Yung mga martir, anong ginagawa? Pinapatay din sila, pinipigilan tayo nito na hindi tayo maging perfecto, di ba? At ito rin ay makikita natin hindi tayo masunod natin yung kalooban ng Panginoon. At yung pangatlo nga, ang ginawa ng kasalanan sa Diyos, ito po ay nasaktan ng Diyos dahil sa kasalanan. At ito ay dahil ang kasalanan ay paghimagsik o rebellion laban sa Diyos. At ito po nga ay nagsimula kay Lucifer, di ba? Si Lucifer po ay isang anghel ng Diyos pero nagrebelde po siya. At simula noon ay talagang lumaganap na po yung kasalanan at hindi na natin sinusunod ang Diyos. Kaya dadako ngayon tayo sa pinaka-4. Ito yung ating pasimula ng ating paksa ngayon. Ano ang ginawa ng kasalanan sa mga nawalang sangkatauhan, the lost humanities? Okay? So yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago po yan, ay tingnan natin ulit yung verse 3. Yan po tayo magsisimula. At titingnan po natin yung mga mahalagang salita. At yung unang salita na ito ay yung may kulay na pula. Sabi dito, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hitil. Ano po ibig sabihin ito? Ang ibig po sabihin na meron na po daw tayong sapat na oras, okay? Nagkaroon na po daw tayo ng sapat na pagkakataon para mamuhay sa kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, tinutukoy po ni Pedro rito, nung hindi ka pa mananampalataya, nung hindi ka pa Kristiyano, nung hindi mo pa kinikilala si Kristo, sapat na raw yung karanasan mo sa kasalanan, okay, na ginawa mo
bago ka maging Kristiyano. Okay? Sapat na. Enough na. Okay? Kaya sabi dito, ano ba yung kahulugan ng salitang sapat? Ang kahulugan nito, salitang ito, ay talagang higit pa sa sapat. More than enough. Okay? Higit pa sa sapat. Ibig sabihin, sawa ka na sa ganyang klaseng buhay. Okay? Yun ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya na iuusik noon. Okay? Sabi niya, natupad na ninyo ang nais ng mga hintil hanggang sa punto na hindi na ninyo kailangan gawin pa ito. Enough na. Okay? Naalala ko si Pastor Ray, dahil nga, wala na siyang asawa, at may nanliligaw na babae sa kanya. Okay? Talagang nililigaw siya. Alam niya. Diba? Ayoko na sa babae, sawa. Nagsawa na siya sa babae noong araw, nung hindi pa siya mananampalataya. Kaya, hindi niya na kailangan ng babae pa. Okay? Hindi narinig ko sa kanya yun. Okay? So, sapat na. Hindi na kinakailangan pa pa ng babae na makakasama. Okay? Pero inaantay pa rin yung kanyang asawa kasi yung asawa niya. Pero hindi pa kasi siya legally separated. So, kahit may nagawang pagkakamali yung kanyang asawa, parang isang propeta sa Biblia sa Hezekiah na merong asawang prostitute na si Gomer, ay sabi ng Panginoon, huwag mong hiwalayan ng iyong kasama. So, ang Diyos lang po nakakagawa niyo, ang mga Kristyano lang po nakakagawa. Okay? Kaya napakaganda po ito eh. Kaya yung sinasabi, sapat na. Doon ko nakikita yun eh. Kaya kahit mayroong lumalapit sa kanya, parang manok na lumalapit na yung patuka sa kanya. Talagang siya ang nililigawan. Nakita po namin yan talaga. Very obvious. Poging-pogi si Pastor. Ay. Okay. So, at least makita niyo yung word na ibig sabihin ng sapat na. Talagang hindi ka na. Ayaw mo na. Enough. That's enough. Okay? Ngayon, tingnan naman natin yung susunod na verb na sinasabi, yung kinahuhumaling sabi, sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng manghitil. So, wikang English, yung the desire. Okay? Okay? Ang salitang desire dito sa Greek ay burma. Okay? Na tila ang may ideya po ito, ibig sabihin niya, yung pagnanasa na may layunin. Kumbaga, desire niya eh, pinlano niya. Okay? Ito ay isang nilalayong pagnanasa. Okay? Meron talagang iniisip ka, nilalayo mo, at nung hindi ka pa ligtas, okay, nung hindi ka pa mananampalataya, nung wala ka pa sa Diyos at walang Kristo, ang nilalayo lang ng puso mo ay tuparin ang iyong masamang pagnanasa. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Biblia na karanasan ng hindi mananampalataya. Meron lang silang masamang pagnanasa. Okay? Ang sabi din po ni Pedro dyan, okay, sa 1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi niya po dyan, alam na ninyo kung ano ang ipinagtubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay. So, ibig sabihin, nung hindi pa tayo mananampalataya, lahat ng ating desire, yung evil desire natin, ay walang kabuluhan. Kaya makikita nyo yung iba, nangurakot na. Okay? Hindi kontento sa milyon. Ngayon, bilyon pa. Mayaman na. Hindi pa rin tumitigil. Kasi mayroong masamang pagnanasa. Okay? Akala nila magbe-benefit sila doon. Pero ano sabi ng Biblia? Walang kabuluhang pamumuhayan. Okay? Kaya sabi nito sa atin ni Pedro, alalahanin natin ang ginawa nito sa nawalang sangkatauhan. Sa magitan ng pag-aalala kung ano ang pagkatao bago ka napagbagong buhay o na bagong loob, bago ka maging Kristyano. At sa natitirang oras, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Okay? Yun po ang pakiusap o sabi ni Pedro sa atin. Sawa ka na, sapat na yun. Masamang hangarin mo. Kaya, sa natitirang oras mo, okay, na ating buhay, si Nanay
Lourdes, ilan taon na? 90? 95. 94, 95, di malaman. Ano talaga? 95. Okay, sinana ko, 90, mga 91, okay? Medyo, mahaba pa ako, 64, no? So, yung bang nalalabing oras natin, buhay natin, ang sabi dito, yung mga nagawa nating masama, sawa na tayo, tama na, huwag na natin gawin. Bagkus gawin na natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi sabi ni Pedro, sawa ka na riyan. Huwag ka na mag-enjoy dyan. Okay? At dito, ilalarawan niya sa verse 3, okay, ay yung mga dating pamumuhay nung hindi ka pa sumusunod sa Panginoon. Nangangulugan ito ng klase ng pamumuhay. At ito nga ay tinutukoy ni Pedro. Okay? Kaya sabi niya, balikan mo ang nakaraan mo. Di ba hindi pa ba sapat yan? Okay? So, ngayong umaga, balik tanawan natin yung ating buhay. Yung hindi pa tayo mananampalataya. Ewan ko kung gugustuhin niyo ito. Okay? At tingnan natin, iisa-isahin natin. Tingnan niyo. May 6 na salita na ginamit diyan si Pedro para ilarawan ang klase ng buhay ng tao nang hindi pa siya mananampalataya. Una, sabi niya, sinundan mo ang landas ng kahalayan. Sa wikang English ay sensuality. Sa Grego, aseldeia. Ang salita ay ginagamit upang ilarawan ang espiritu na hindi nakakaalam ng pagpipigil. Wala siyang kontrol. Talagang gusto niya. Yung mga gawain ng mga adik di ba? Hindi niya makontrol. Okay? Sabi niya, ang espiritu na nangangahas na magkasala ng anumang kasalanan. Wala siyang pigil. Walang pigil na bisyo. Kaya maraming mga adik, di ba? Hindi lang mapigilan. Kasi nga dyan sa kahalayan and sensuality. Sabi diyan, sa katunayan daw, ang lumang salita para dito ay kalapastanganan. Sa wikang English, debauchery. Okay? At alam niyo po ba ang ibig sabihin din yan? Ang salitang iyan ay nahulugan ng labis na pagpapakasasa sa malibog na kasiyahan. Sensual pleasure. Okay? Alam niyo yung sa Absi, yung bahay silungan. Alam niyo, during the pandemic, palbasa walang trabaho, ano ang ginagawa ng magulang? Kinukuhanan yung kanyang mga anak, pinaghuhubad. Okay? At ibinebenta. Ano na yun? Bakit nyo na ginagawa yun? Kakaswaan yun eh. Yun yung nararanasan, gusto nila, tapos itinuturo nila sa kailang mga anak. At nakakalungkot po, ang mga bata nagkukwento kung ano yung pinagagawa ng nanay nila para lang magkapera. Again, ang sabi po dyan, yan po yung sensual pleasure. Ngayon, tanong, gugustuhin mo ba mangyari sa buhay mo yan? O ikaw'y mananampalataya? Gusto mo bang mag-i-involve dyan? Di ba hindi? Di ba? Naiinisan mo tama. So, yan po yung sinasabi. Sapat na, huwag ka nang ma-involve dyan. Kung mayroon pa mang naranasan yan. Pangalawa, magkaparehas din po sa una, ang salitang kahalayan yung una, pangalawa yung mga kalibugan, pagnanasa o lust sa English, ito ay nangangahulugang masamang pagnanasa. Okay? So, yan po yung itinuturo dito. Okay? Na halos magkaparehas po sa una. Okay? Yung lust po. Okay? Ito daw po ay pinamumunuan ng likas na ugali ng hayop. Okay? Meron kang animalistic na di ba? Yung hayop iba-iba yung, alam mo, sa manok, kaya niya hanggang 3 partner niya. Di ba? Ganun siya. At ito ay pinamumunuan ng pagnanasa. Okay?
Ito ay walang isip na pagpapakasasa sa kalayawan at hinahabol na pagkanasa. Hindi mapigilan. Okay? So halos may kapareho yung una at pangalawa. At nakakalungkot po, ganyan po ang nangyayari na sa marami. Hindi lang po sa mga minsan mga artista. Okay? Papalit-palit po sila ng partner nila. Okay? At sa ibang mga kultura. And then, pangatlo, makita natin, ay yung tinatawag na pagkalasing. Okay? Ang ibig po sabihin nito ay drunkenness. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugan na alak na talagang tumukulo at tumutukoy sa kalasingan. At nakagawi ang paglalasing. At hindi lang po sa alcohol, ito rin po ay tumutukoy sa kalasingan na nagmumula sa droga. Ang dami ganyan, di ba? Na addict na sa alcohol, addict na sila sa pinagbabawal na gamot. Okay? So makita natin na noong araw, hanggang ngayon, maraming tao. Yan ang ginugusto nila. Meron akong nakilala na talagang pag sila ay addict, diba sa mayaman, ay talagang binibenta at binabenta yung mga gamit. Na mahirap talaga na magkaroon pa ng anak o kapatid o kamag-anak na addict. Mauubos pera mo, mauubos gamit mo. Okay? Kasi hindi nila mapigilan yun. At talagang nagpapakalasing sila sa bagay na yun. Okay? Pang-apat, yung salitang karusa o sa Grego, kimos. Sa katunayan, ito ay tumutukoy sa isang ligaw o wild party o isang ligaw na orgy. Ay yung pagsasama-sama po sa sexual. Okay? Ang terming ito ay ginagamit sa literatura na extra-biblical upang tumukoy sa isang pangkat ng mga lasing. Sama-sama sila naglalasing. Mababangis na tao na pasuray-suray, kaya yung mga umuugoy-ugoy, tapos nagyayabang, kumakanta sa lansangan, at na nagdudulot ng ingay at kaguluhan. So, nakakita na ba kayo yan? Talagang suray-suray na. Ayan po ang gustong-gusto nila yan. Okay? At bukod pa dyan, okay, meron ng yung panglima ay yung paglalasing sa publiko. Anong po naman kaibahan nito? Okay. Kadalasan, ito ay inuugnay sa pagsamba sa mga buwad na Diyos. Ang kultong noong sinaunang panahon tulad ng pagsamba kay Dionysus o Bacchus. Si Bacchus po o si Dionysus ay god of wine. Okay? So, noong araw talaga part ng kanilang pagsamba, iinom ka, magpapakalasing ka, okay? And kay Diana, kasama yung prostitute pa. So, ibig sabihin talaga na ang ugali ng tao noon ay mayroong masamang pagnanasa, ginamit pa ito ng masamang kulto para pagbigyan ang gusto ng tao. Kaya madali silang maka-attract. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng ganyang ugali nila. Okay? So, makikita natin dito, ang pag-iinom nila, okay, ay para lang sa pag-inom at pagkalango. Yung gusto-gusto na lang malasing, masabing lasing, nagkukwento pa, ilang botik ka, tapos pasuray-suray ka. So, karamihan ganyan, mga naglalasing. Proud na proud sila na, sumuka ako, nauntog ako. Ganyan ang mga kwentuhan. Okay? Kaya hindi ko naman naranasan yun, hindi pa ko naman ako nalasing. Pero narinig ko sa mga kwentuhan ng mga kasama ko sa tennis court, talagang gusto-gusto nila. Bakit okasyon? May lasingan. At kahit kantahan sila, pangit na yung tono, tawanan na sila tawan. Nauumpog na, nadadapa na. Ay, nako.
Pero gusto nila, inuulit-ulit pa nila. Okay? So, yan po yung makikita natin na mga sinasabi ni Pedro na sapat na. Kung kayo namumuhay niya, tama na. Okay? At yung pang-anim, makita natin, ay sinasabi dito yung kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bonbon, idolatry. Okay? So, kasi po, okay, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yan po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Okay? Kaya dito makita natin sa anim po niyan, ito po ay paglalarawan ng isang taong hindi pa isinilang na muli. Hindi pa sila naboborn again. Yan po ang ugali at mga nakikita nating katangian ng mga hindi pa talagang mananampalataya. Siyempre, meron iba, hindi naman ganoong kasama, okay? Pero makikita natin ito yung kanilang pangkaraniwan na pamumuhay ng hindi pa isinilang na muli. Okay? Sa kultura man natin Pilipino o sa kultura man ng ibang bansa noon, panahon ni Pedro hanggang sa ngayon. Okay? Ano sabi ni Pedro sa mga mananampalataya? Tama na ang mga ginawa mong yan. Tama na ang pagkatalo mo sa mahalay mong pamumuhay. Tama na sa pagiging tulak sa mga pagnanasa. Sapat na yung kalasingan mo. Sapat na yung mga wild party. Sapat na yung mga pag-iinom. Tama na ang mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tama na. Okay? Maliwanag po ba yun? Yun po yung talagang kung nakaranas kayo ng ganyan. Sabi ni Pedro, tama na. Mula ngayon, sabi niya, huwag ka nang mamuhay ng ganyan. Alalahanin mo ang iyong kung ano ang iyong dating buhay. Alalahanin mo ang ginawa ng kasalanan sa iyo. Alalahanin mo ang sakit ng iyong kahalayan at pagnanasa. Kasi nung araw, nung hindi ka pa mananampalataya, nag-enjoy ka doon eh. Kapag ikaw'y mananampalataya, nakakaya pala yung ginawa ko. Yung alalahanin mo, nakakaya, ayaw ko nang gawin yun. Alalahanin mo rin yung iyong kalasingan at ang iyong pagsasaya. Nagsusuka ka, sira-sira na pala yung damit mo, makakaw. Yung iba talagang mga executive, mga artista na nalulung sa droga, nalulung sa pag-inom, wala, nasira ang kailang pamumuhay. Kaya, sabi niya, alalahanin nyo ang mga kalisingan at pagsasaya nyo. At ganyan din ang mga inuman at mga kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang very interesting po dito, sabi nga ni Pedro, sa lahat ng ito ay merong kaugnayan. Nakabalot po ito, nakatali sa isang laso na tinatawag na reliyon ng unang panahon. Kasama ito, yung ganyang klase ng pamumuhay. Kaya nakaka-attract sila ng mas marami. And sad to say, ngayon ay maraming reliyon ay kung ano yung gusto ng miyembro, easy-easy, sarap-sarap, kanta-kanta, patambang-tambang. Kung ano yung gusto nyo, gagawin nyo. Kasi nga, yan ang ginagawa ng mga maling katuan. Kung ano yung hiling ng laman nyo, ibibigay niya sa inyo. Ang masakla talaga, maglalasing ka, yung laman, sexual, part of their worship. Okay? Ito ang tinatawag nilang isang uri ng pagsamba sa isang Diyos. Okay? Ang Diyos nila si Diana. Okay? Then, dako tayo dito sa verse 4. Sabi niyan, ano yung magiging reaksyon ng mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya? Kapag ikaw'y nabago na, naging Kristiyano ka na, sabi niya, nagtataka na sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay kaya kayo'y sinisiraan niya. Okay? No doubt, makikita natin ano yung reaksyon ng mga hindi mananampalataya sa mananampalataya na. Sabi yan, nagugulat sila kasi nabago ng buhay mo. Dati kasama ka sa party-party, good time.
Okay? Ngayon hindi na. Kaya nagugulat sila, bakit ano nangyari sa iyo? Okay? So yan po makita natin, normal kasi sa nila yun. Walang direksyon ng kanilang buhay. Pero kapag ikaw ay nabago na ng Panginoon, ay talagang magugulat sila. Okay? So ibig sabihin, ang salitang verb o pandiwa ay mamamangha o mabibigla. At kasama ng kanilang pagkabigla, hindi natutuwa eh. Anong kalakip niya? Sasama loob. Dati kasama tayo eh. Hanggang nagpupuyat pa nga tayo eh. Hanggang sa maubos ang ating pera, lango-lango tayo. Ngayon, hindi ka mo siya samaan. Mga masama loob ko sa'yo. Kanya anong nangyari? Hindi natuwa. Kundi sumasama ang loob. Bakit? Bakit sila nagagalit? Kasi nagagalit sila sa iyo dahil hindi ka na sumasama sa kanila sa parehong labis na kabalisahan. Hindi ka na nag-enjoy, hindi ka na sumasama. Kaya huwag kayong magtaka kapag nagbago kayo at hindi na kayo sumasama, magagalit talaga yung tropa nyo, barkada nyo. Okay? Kasi una sa lahat, kapag nakita nila nagbago ka, hindi ka na mamumuhay ng gano'n. Kaya nagugulat sila sa iyo. Okay? At yun ang tama. Ano sabi ni J.B. Nichols, okay? Isang manunulat. Sabi niya, medyo may eksema. Sama niya. Sabi daw, ang mga mahalay na nakagapos ng mga gawi na hindi nila masira, ito yung tumutukoy sa mga hindi mananampalataya, nag-aalab ang mga pagnanasa at hindi lang mapatay, naaakit pababa ng isang kapangyarihan hindi nila kayang labanan na mag-isa. So yan po yung ginagawa o yung damdamin ng mga hindi mananampalataya. Ano sabi? Namangha sila sa ganap na pagbabago sa buhay ng mga mananampalataya na ang buong layunin sa buhay ngayon ay ang kalooban ng Diyos. Okay? So yung mga hindi believer ay talagang nagugulat sila. Namamangha sila sa pagbabago sa mga mananampalataya kasi ang gusto na nila ay yung kalooban ng Panginoon. At sabi din ng isang writer na si M.B. Wells sa kanyang tula, sabi niya, ngunit dumating ang Panginoon at ang mga hangal na tao ay hindi kailanman lubos na maunawaan, hindi na maintindihan ang kahalagahan ng isang kaluluwa sa pagbabagong dulot ng paghawak ng kamay ng Panginoon. So talagang mga unbeliever, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan. Okay? Kaya hindi nito maintindihan at labis silang nababagabag nito na nabuntong ito ng pagkakasala sa kanilang ulo na hindi ka sumasama sa kanila. So talagang gulong-gulo sila. Ano na nangyari sa inyo nung ikaw'y mananampalataya. Okay? Pero para sa atin, purihin natin ang Panginoon. Di ba? Binago na tayo, nakawala tayo. Dati noon, hindi rin natin kaya. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nahabag siya, nabago na tayo. Okay? Pero para sa kanila, hindi na maintindihan. Okay? Kasi hindi mo na ginagawa ang ginagawa nila. Hindi ka na napatuloy na sumasama sa kanilang literal. Okay? Binibigyan din dito na dati mo rin ginagawa yun. Ngunit ngayon, nasaktan sila na hindi mo na ginagawa yun. Okay? So, yun po yung dahilan. Medyo nasaktan sila. Hindi mo na sila sinasamahan. Lalo siguro kung ikaw nanlilibre sila. Wala naman lilibre sa amin. Okay. So, sa maikling panilala, okay, sa parehong labis na paglalaan, o sa wikang Ingles ay ibig sabihin ay into the same excess dissipation. Okay. Napakalinaw po na para nila, ang sabi ko dito ay larawan ng isang malaking pulutong, okay, marami na tumatakbo na sama-sama sa isang baliw at mabangis na karera, isang patalsikan, isang suntukan. Talagang mad crowd, sama-sama tayo dito, magbanggaan tayo dito, magsuntukan tayo. Ganyan po ang ibig sabihin ng excess dissipation. Okay? O labis na paglalaan o pagkahumaling. Ang sabi din po ni William Carey, isang masayang pagtakbo, mga naghahanap ng kasiyahan. Ang termo ng labis o excess ay ginagamit lamang dito
ay pangunahing nangangahulugan ng pagtatagpo ng tubig. Kumbaga yung tubig dyan sa dito, sa Imus River ba tawag yan, di ba? May mga sanga-sanga yan eh. Nagtatakpo po sila. May nagbabanggaan yun, lalo na pag may bagyo, yung flash flood, di ba? So, ang pagtatakpo daw po ng tubig, yun po yung excess. Kaya pag nagtakpo yun, lalabas po yan. Lalo na pag nasira yung ating, yung barricade. Okay, di ba? Nangyari, agas inabot dito. Kasi nagsasalpukan po yung tubig. So, meron din daw po yung idea. The flood. Tama ba ako? Okay. Mayroon itong idea na ang tubig na nagsasama-sama upang dumaloy. Ang ilan ay nagmumungkahi na mayroon itong idea na isang imbakan ng tubig. Mga reservoir. Doon po sa Imus, mayroon pong reservoir ng tubig. Para kapag mayroong malakas na ulan, pinagsasama-sama mo na iniimbak doon. Ang iba naman ay namumungkahi ng idea ng basurahan ibinuho sa isang tangke ng dumi. Ito naman po yung Poso Negro. Okay. Dahil, merong reservoir malinis sa tubig, okay? Galing sa ilog. Pero meron din nagsasabi na ibig sabihin ng labis na excess ay yung cesspool, yung daluyan ng dumi ng tubig. Okay? Inilarawan niya ang buhay bago ang pagkahikayat bilang isang ligaw. Okay? Ang buhay ng isang tao na hindi pa mananampalataya, ito ay ligaw, baliw, na lahi ng mahalay, lasing, naghahanap ng kasiyahan, at masinding na sama-sama sa Diyos-Diyosan na tumatakbo na parang ilang maruming tubig patungo sa isang tangke ng paglalaan. So, ganoon po ang nangyayari. Parang mga dumihan ng tao, sama-sama. Yung Poso Negro, meron pong sewerage system. Lahat ng iba po yung dinadaluyan ng tubig ulan, tubig baha, iba po yung dinadaluyan ng mga sewerage. Mga pupo yun. So, yung may sabi dito, yun po ang pag nagsama-sama yung masasama, parang mga tayo na nadaloy doon sa pasensya na po. Yun po yung paglalarawan na talagang klase ng buhay. So, yung paglalaan o dissipation ay nangangulugan ang kalagayan ng kasamaan kung saan ang isang tao ay walang iniisip kundi ang kasamaan. Hindi nila iniisip ang kalusugan nila. Hindi nila iniisip yung pera mo, uubos ang pera nila. Hindi nila iniisip ang reputasyon nila. Hindi nila iniisip yung kanilang karakter. Nagpapakasaya lamang sila sa kanilang pagnanasa. Merong nag-aalam na pagnanasa sa kasalanan, kaya't walang humpay na hinahabol ng mga taong kanilang pagnanasa. Walang humpay, nagmamadaling matapon sa dumi ng basurahan. Naaakit sila rito. Kaya tingnan nyo, ang totoo nga yung mga government official natin na mga adik, nakakaya. Yeah. Yung mga artistang hinahangaan natin, kahit ang ganda niyan, kapag naging adik yan, naging, sa alak, sira ang pagkatao. Pero hindi na naiintindihan yun. Kaya sabi ni Pedro, hindi na ito isang spa. Yung spa, masarap di ba? Ika nga painit na tubig, nagre-relax tayo. Hindi ito isang spa para sa Kristiyano. Hindi ito isang lugar para sa inyo. Tandaan nyo kung paano ito, tandaan ninyo kung paano ito siniraan ang mga Kristiyano ng kasalanan. Hindi na yun ba? Ang susunod na salita na ating tatalakay yung paglapastangan, yung galit ng mga hindi mananampalataya sa mga Kristiyano. Ano ibig sabihin? Nilalait ka nila. Gumagawa ka na ng mabuti, iniiwasan mo na yung pagiging adik o pagiging lasinggo mo, ay hindi ka na sumasama sa kanila, nakagalit sila ngayon. Sinisiraan ka nila. Inaatake nila yung reputasyon mo. Sinisiraan ka nila. Nagsasalita sila ng masasama tungkol sa iyo dahil hindi ka na tumatakbo sa parehong dumi na kanilang kinasasangkutan. Expect that. Alala ko si Joyce, sasabihin niya, mga classmate niya, kapag hindi na ganito yung iba yung kanyang desisyon, expect that. Kasi hindi sila mananampalataya. Lalo na kung ikaw ay kasama nila sa mga party-party nila, sa pot session nila,
sa mga paglalasing nila. Okay? So ano uli ang sabi ni Kelly? Maraming ebidensya mula sa mga pagano, pati na rin sa mga Kristyano, magkukunan na tiyak na ang pag-aatubili ng mga Kristyano na lumahok, hindi na tayo doon sumasama sa nakagawiang mga kontemporaryong buhay, lalo na sa mga libangan na tinatanggap ng mga convention, okay, mga party-party, mga seremonyang sibiko, anumang tungkulin na may kaugnayan sa idolatry, yung mga posisyon na makikita natin dyan, at kung anumang itinuturing nilang immoralidad, ang naging dahilan upang sila ay kamuhian, hamakin, at paghinalaan mismo ng mga illegal na gawain. So kapag hindi ka na talaga sumasama sa kanila, mag-iisip sila ng masama sa iyo. At paparatangan ka pa ng masama. Kakasuhan ka ng mga illegal. Ay, mangyari, di ba? Pag hindi ka na, alam mo, in-expose mo yung korupsyon, anong gagawin nila? Maglaganti sila. Gagawa ka na ng mga illegal na gawain. Kasi hindi ka na sumasama sa kanila. Okay? So ito po makita natin ang dahilan mismo kung bakit sila kinamuhihan ng mga tao. Ang mga nawawalang sangkatauhan na isang pangit na grupo, the lost humanity. Kaya huwag kayong mainggit sa mga yumayaman at mga korap na tao. Kahit ang gaganda ng kanilang mga bahay, sasakyan, na may payong, no? Mga totoo tayo doon eh. Nasa sasakyan na may payong, kaya binili dahil sa payong. Okay? Okay kung mainggit. Kasi pangit na grupo yan. Ay mga engineer pa naman. Di ba? Pangit yan. So, yun po yung makikita natin. Pero mangyari ito, sinisiraan nila ang mga Kristyano. Ay, mga taong ganoon, at kinamuhuyan nila ang mga Kristyano. Okay? Kasi tumatakbo sila sa isang parang maputik na tubig patungo sa isang tambak ng mga dumi. Okay? Maputik at papunta lang sila doon sa tambakan ng mga dumi. So makita natin, pangit na larawan niya, yan po ang sinasabi ni Pedro, at tandaan mo, ang sabi niya sa mga mananampalataya noon, dati kang sumasama sa kanila. Okay? Dati kang halubog din sa parehong mahalay, lasing, sumasambang Diyos-Diyosan at baliw na tambak ng kaya. So, sana isipin mo na iniligtas ka na ng Panginoon. Okay? Kaya ikaw ngayon ay nagiging tampulan ng mapapait na alitan. At ngayon ay magpakasasa ka sa mga noon sa kasalanan na nagawa mo noon. Mas sabi niya ni Pedro ay mas mabuti na maging matuwid, magdusa ng matagumpay kaysa sa mapupunta sa mga maduduming tao. Okay? Ngayon, pagkatapos mabanggit ni Pedro ang patungkol sa kasamaan ng mga tao at ikaw ay naging Kristyano na. Sabihin mo, kung kailan ako naging Kristyano, mawala kaibigan ko, sinisiraan pa ako. Eh, samantala sila, sayang-saya pa rin. Ano sabi ng Diyos niya? Hey, makinig kayo. Sabi niya, ngunit mananagot sila sa Diyos. Nahatol sa mga buhay at sa mga patay. Sa wikang Old English o Old Tagalog, sila yung magbibigay sulit. Sa English, give account. Okay? Ano yung ginamit na verb? Nga magsusulit sila ay nangangahulugang magbabayad sila. Ibig sabihin, sila ay gagantihan. Sa katunayan, ang mga taong gumagawa niyan ay namumuhay ng ganyan at nagpapakalat o sinisiraan nila ang Kristyano at naninira sa mga mananampalataya ay nagkakaroon ng utang sa Diyos, naguguli nila sa pagbabayad magpakailanman. Sabi niya, kailangan sila magbayad. Okay? So, ang pandiwang ginamit ito ay termong tumutukoy sa bookkeeping. Bookkeeper to eh. Ay, sino pa yung mga nasa accounting, di ba? Ibig sabihin,
May lista, may nangutang. Kaya yung mga nangutang sa inyo, pag hindi nagbayad yan, sino sisingin? Sino? Ito, pakinggan nyo kung sino sisingin. Yan po sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, sapagkat ang kaharian ng langit, ito daw ang kingdom of God, ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingin ng ulat ng kanyang mga alipin tungkol sa kanyang mga utang. O may bookkeeper ang Panginoon. O yung mga nakautang dyan, hindi nagbabayad. Pangako kayo ng pangako, utang kayo ng utang. Siniraan mo pa itong mga pananampalataya. Okay? Akala nyo nakaligtas kayo. Yan ang sabi ng Panginoon. Hihinga ng ulat ng kanyang mga lipin tungkol sa kanilang pangutang. Okay, tingnan pa natin. Sa Revelation chapter 20, ito yung mangyayari in the future. 11 to 15. Sabi niya, pagkatapos ito, nakita ko isang malaking trono puti, great white throne, nakaupo doon, naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila o hamak, sikat ka man o hindi, at binuksan na ang aklat. Binuksan din ang isa pang aklat ng buhay. Ay, may book, di ba? Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa aklat. Okay, kita nyo, may book, may listahan. At sabi, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, iniluwa rin ng pamatayan at ang daigdig sa mga patay na mga nakalagak doon, hinatulan lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy at pangalawang kamatayan. And then sa verse 15, sabi niya, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat ng buhay. So may paghahatol po. Okay? So base po yun sa ginawa ng tao at mananagot sila. At kapag wala po ang pangalan nila sa aklat ng buhay, saan sila pupunta? Sa impyerno. Okay. And then sa verse 3, at chapter 3 ng verse 19, pagharap nila sa Panginoon, ang bawat bibig daw ay bubuksan. Pero wala silang sino man na magkaroon ng pananggalang. Okay? Ibig sabihin, hingi. Pagharap nila sa Panginoon, sabi niya, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop dito. Kasi upang wala may dahilan ang sinuman at dahil dito, mananagot ang lahat sa Diyos. Pagharap natin sa hukom, di ba? May apila pa tayo, may reasoning tayo, may alibay tayo. Pagharap mo sa Panginoon, lahat tayo mananagot sa Diyos. Wala kang lusot. Kasi yung iba, sa korte, may lusot. Kasi hindi naman nakita, walang ebidensya. Tama? Sa Diyos, kita. Kaya pag may kasalanan ka sa asawa mo, nakita ba? Hindi. Huwag kang aamin. Wala namang nakakita. Sa Diyos, di pwede yun. Kita ka lahat. Kaya wala silang may dadailan. Nakon yan? At ito masaklap, ang parusa. Sabi niya, gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang nagpapahirap sa inyo. Kita nyo? Di ba? Ikaw, mananampalataya, naging believer ka, di ba? Anong gagawin sa iyo ng mga dati mong kasama? Sisiraan ka nila, papahirapan ka nila, papahiyain ka. Ano sabi ng Panginoon? Ako ang gaganti sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Gagawin ng Diyos ang nararapat. Just, matuwid. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At ito, tingnan nyo kayo namang mga nagtitiis ay aalimin niyang kasama sa pagbabalik ng Panginoon mula sa langit kasama ng kanyang mga makapangyarihan din. Naalala niyo ba yung si Lazaro at mayaman? Ano sabi ni Abraham kay mayaman? Hoy, alalahanin mo, kung ikaw'y nabubuhay, nagpapasasa ka. Samantala si Lazaro naghihirap. Pero ngayon, baliktad. Ikaw naghihirap. Si Lazaro, inaalin. Ano yun? Yun ang sinabi ng Panginoon. Ito ang gagawin sa mga nagpapahirap sa mga Kristyano. Kaya magtiis kayo na kayo'y inuusig dahil sa inyong pagsunod sa Panginoon. Kasi yung mga nagpapahirap sa inyo, papahirapan ng Panginoon. At kayo, na dati nagtitiis dahil sa inyong pagsunod sa Panginoon,
aaliwin niya. Okay? Maliwanag po ba yun? Kaya huwag kayong mainggit sa mga nagpapasasa, papati-party, mayroong pera. Dahil sa kasamaan. Kasi, sabi sa Biblia, darating sa gitna ng naglalagam na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoon Hesus. At parurusahan sa kanila ang walang hanggang kapahamakan. Mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. So there is really a hell. May impyerno. Hiwalay sila sa Diyos. So, mali po yung tinuturo ng mga universalism na lahat ng tao ay pupunta sa langit. No, mali po yan. May parusa sa mga hindi kumikilala sa Panginoon. Hindi nakinig ng mabuting balita. Okay? Tingnan natin yung sa verse 5 na sila, sino sila, magbibigay sulit sa Kanya, sino yun, na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Sino nga ba yung sila at sino yung Kanya? Okay? Tingnan natin sa verse 17 ng 1 Peter. At kung inyong tinatawag na Ama ang siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Okay? Sino daw yun? Yung Father who will judge according to every man's work. Okay, tingnan natin. Ano naman yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 22 to 27? Sino ba yung hahatol sa atin? Sabi niya, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip, kanino niya ibinigay, kanino niya i-delegate iyon, ibinigay niya sa anak kay Jesus Christ. Ang buong kapangyarihan humatol. Kaya pagdating po ng second coming, okay, nung una, pinarusahan, pinahirapan si Jesus Christ. Siya yung sacrificial na. Pero pagdating niya, sa muli niyang pagbabalik, siya yung nakaupo sa throne. Okay? Upang maparangalan ang lahat ng anak tulad ng kanyang pagpaparangal sa anak. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Then, tingnan pa natin sa verse 24, pakatandaan ninyo, okay, bagamat may paghahatol sa mga makasalanan, pakinggan nyo, ito ang magandang balita. Ang nakikinig ng aking salita. Napakahalaga po yung preaching of the Word of God. At sumampalataya. Ang faith comes from hearing. Kaya napakahalaga po na nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Ganyan. So kapag ang tao ay sumampalataya, nakinig ng salita ng Diyos, and that's the reason why we need to come to church, where we need to read the Bible. Kasi para tayo magkaroon ng sampalataya sa Panginoon, upang tayo ay hindi niya hatulan. Sa halip ay inilipat na siya buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mga makinig sa Kanya ay mabubuhay. So yung mga dead spiritually, pag narinig nyo ang salita ng Diyos, the gospel of salvation, maliligtas kayo. Okay. Sa verse 26, sabi pa niya, kung papaano ang Ama mismo ang pinagmula ng buhay, hindi naman ang anak binibigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan din niya ang anak ng kapangyarihan humatol. Okay? Binigyan niya talaga kay Jesus Christ sapagkat siya ang anak ng tao. Iyan po ang favorite na title ni Jesus Christ, anak ng tao. Okay? So, ibig sabihin, nagkatawang tao siya, tinanggap niya yung parusa na kasalanan na ginawa ng tao, kaya karapat-dapat lang siya na humatol sa tao. Okay? So, balik tayo, in summary, ano ang nagawa ng kasalanan sa mga hindi pa ligtas? Ito ay nagdulot ng kahalayan sa kanilang mga buhay. Nakakaya, di ba? Ito din ay nagtulak sa nila ng isang maruming tambak ng dumi sa isang maliit na bote ng basura. Talagang madumi ang kailang buhay. And also, sila ay ginawang mga kaaway ng bayan ng Diyos. Kaaway sila ng mga mananampalataya. At dahil sila ay kaaway ng bayan ng Diyos, naging na rin silang kaaway ng Diyos mismo. At ang kaaway ni Kristo ay
ang object o tampulan ng walang hanggang mapangpisalang paghuhukom. So yan po nangyari sa tao. Sila ay namuhay sa kahalayan, naging marami, kaaway ng mga mananampalataya, kaaway ng Diyos. Kaya sila ngayon ay object ng walang hanggang mapinsalang paghuhukom doon sa impyerno. Okay? So, sana makita natin mga kapatid ang sinasabi ni Pedro dito sa atin. Sabi niya, tingnan mo na huwag mong kalimutan. Okay? Na kinakailangan makaiwas tayo sa kasalanan sa magitan ng ano? Alalahanin natin ang ginawa nito kay Kristo. Okay? Anong ginawa nito sa mga Kristiyano? Okay? And also, anong ginawa nito sa Diyos mismo? Anong ginawa ng kasalanan? Ito ay naghimagsik sa Diyos at also ang nangyari sa mga lost humanity, sila ay naging marumi, naging bastos, at sila ay inihanda sa kapahamakan. Okay? And lastly, mga kapatid, okay, sa verse, ito yung pang-5, Pinangako sa ang tingnan natin yung ipinangako, okay, para makaiwas tayo sa kasalanan, ay kinakailangan tingnan natin ang ipinangako sa atin ng Diyos sa pagdaig sa kasalanan. What God promised you in overcoming sin. Okay. Sabi diyan sa first. verse 6 ng chapter 4, sabi, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, ay mabubuhay sila sa Espiritu sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay. So, ano po yung makita natin dito na sinasabi? Simple na, ang ibig sabihin ng ipinangaral o sapagkat ang Ebanghelyo ay naipangaral na. Okay? Ang ibig po sabihin ito, yung mensahe ng Ebanghelyo ay nakakapagligtas. Okay? Ito po yung mensahe tungkol kay Jesus Christ. Okay? Yun po yung dahilan kung bakit ipinapangaral ang Ebanghelyo para maligtas ang tao. At sabi dito, ano yung salitang kahit na sa mga patay, Ay nangahulog. ito po ay nangangahulugan na yung mga patay na noon na sinusulatan ni Pedro, okay, nagsulat po siya, inabutan na sila ng kamatayan. Ulitin ko, may mga sekta o may mga kulto na pumupunta sa simenteryo at nangangaral sa mga patay. At ginagamit nila itong talata ito. Mali-mali po yun. Kasi ang nasa isip po ni Pedro na yung mga ilang mananampalataya na nakarinig ng Ebanghelyo bago sila mamatay, okay, yung sinulatan niya, inabutan na ng kamatayan. Ang ilan sa kanila ay marahil naging martir, kasi di ba nung araw, nung panahon nga ito, nung sinusulat ni Pedro, maraming pinapatay. Di ba? Sinusunog, pinapakain sa leon, pinagkakatuwaan ang mga mananampalataya noon. Okay? So marami sa mga ilang mga kasamahan nila ay na pinadala ng liham na ito ay namatay na sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang buong pangkalahatang ideyang ito ay ang mga mananampalataya sa ilalim ng pag-uusig, sa ilalim ng di makatarungang pagtatrato sa kanila, parusa, ay maging kamatayan ay kailang na pumasan. Okay? Pero sa kabila ng kanilang kamatayan, meron silang tagumpay. Dahil kahit na sila ay maaaring mamatay sa laman bilang isang tao, mabubuhay din naman sila sa Espiritu ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, yan po yung gustong sabihin ni Pedro, okay, sa mga sinusulatan niya. Ang sinasabi niya, okay, sabi ni Pedro, ipinangako ng Diyos sa inyo na sa pamagitan ng kamatayan ay madaraig mo ang kasalanan. Okay, kahit patayin ka, di ba? Kasi titigil ka lang sa pagkakasala. Kaya ipinapaalala lang po sa atin ni Pedro na sa kanyang mga mambabasa na ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa mga patay na ngayon para sa layuning ito. Okay? And this is the reason until now we preach the gospel. Kasi alam natin na kahit pa'y pagbantaan, kahit tayo'y patayin,
ng mga hindi mananampalataya, yung ating katawan pwedeng mamatay physically, pero yung ating kaluluwa o espiritu ay bubuhayin. Okay? So, yun po yung sinasabi, ulitin ko, nasabi niya, kahit na sila ay natulan sa laman, ibig sabihin, bilang tao, literal na pinatay sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang sabi, sila ay mabubuhay sa espiritu ayon sa Diyos. Kaya ibinabalik niya tayo sa kung saan tayo nagsimula sa ating pag-aaral. At ang magagawa daw po ng kamatayan ay ang dalhin ka sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So, hindi tayo natatakot, no? Ayun po yung sinasabi sa Biblia, sa 1 Peter chapter 3, verse 18, ito yung basihan natin, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay o pinatay, na minsan, isang beses lang, hindi pa ulit-ulit, para sa inyong mga makasalanan. Anong dahilan? Upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at binuhay ayon sa Espiritu. So ito po yung ideya na sinasabi. Kung baga yung mga Muslim ay, makita nyo, bakit sila nagpapamatay? Bakit sila nag-suicide? Papatay sila ng iba? Mga Hudyo lalo na. Tingin nyo, maraming iba doon sa Australia, sa Bondi Beach, pinagbabaril yung mga Hudyo. Bakit? Anong motivation sa kanila? Bakit pag namatay daw sila, may 72 virgins. Imagine nyo, kalaswaan pa rin naman. Kita nyo? Ibang-iba eh. Di ba? Kita nyo? Sa atin, bilang mananampalataya kay Kristo, ang basis natin, kahit kami patayin, hindi kami papatay. Kayo pumatay sa alam namin bubuhay kayo. Bakit? Kasi yung Kristo na amin sinasampalataya, pinatay nyo rin eh. Pero nagtagumpay siya. Kita nyo yung kaibahan sa Kristyanismo at sa ibang mga katuan. Kahit yung mga NPA, pumatay ka na. Pag-repent nyo ka. Pumatay ka ng tao. Maraming naloloko. Kita nyo? Yan kasi ibibigay yung uho nila. Ngayon tinatawag na sleeper. Ano yung mga sleeper? Mga tinetrain niya. Binibigyan naman namin magagandang bahay. Parang pasasa sila. Tapos later on, gagamitin silang terrorista. Why? Kasi nandiyan lahat. Bibigay ng dugo. Last of the flesh. Malak, babae, lahat ng kaiman. Pero tayo iba. Okay? Ito po yung pinapakitang punto sa atin. Na maaring patayin nila ang iyong katawan. Hindi tayo papatay. Kundi tayo pwedeng patayin nila dahil sa ating katwiran. Dahil kontra tayo sa kasamaan. Ngunit ang iyong espiritu ay mabubuhay. Okay? At tayo ay, pag pinatay tayo, mangyayari lang, matutupad lang yung buhay na walang hanggan. Kasi hindi mangyayari hanggat buhay ka pa eh. Hindi rin mapapalitan itong kakabang mo may nabubulok, nasisira, may rayuma, may arthritis, may sakit. Hindi mapapalitan niya kung hindi ka mamamatay. Kaya yung kamatayan, hindi mo pinakatakutan yan kapag ikaw ay mananampalataya. Kaya habang nabubuhay po tayo, iwasan na natin ang kasalanan sa harap ng malaking banta, sa harap ng mga pag-uusig, at maging kamatayan. Posible ito. Ito ang marangal, matuwid na inuutos sa atin ng Diyos. Okay? Para paraan na makatulong sa atin, para madaig natin ang kasalanan. Again, ulitin natin, paulit-ulit natin ito, kasi ito po yung ating magiging layunin. Isipin ninyo ang ginawa ng kasalanan kay Kristo. Isipin ninyo kung anong ginawa ng kasalanan sa mga Kristiyano. Isipin ninyo ang ginawa ng kasalanan sa Diyos. Nagrebelde po sila. At sumama ang loob ng Diyos. Pang-apat, ginawa niya ito sa mga nawawala, the lost humanity. Sinira ang kailang buhay. At pagkatapos, ay alalahanin natin ang ipinangako ng Diyos sa hinaharap. Okay? So, maliwanag po, ito rin po ang gustong sabihin na tayo ay pwedeng magtagumpay kahit sa anumang banta
ng masasama mundo na ito. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Ni Jesus Christ? Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ano? Ang Diyos na may kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So, bagamat ang mundo ay maraming, lalo na yung mga Muslim, galit na galit sa mga Hudyo, hindi lang sa mga Hudyo, even sa mga Kristiyano, di ba? Pinapatay nila, pinupugutan nila ulo. Bakit? Kasi tinatakot nila. Para i-renounce mo o recount mo yung pananampalataya. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ang kaya lang patayin lang ay yung katawan mo, pero never yung kaluluwa mo. Okay? So mga minahal, tayong lahat po ay bilang mga lumapit kay Kristo, nakikipaglaban po tayo sa kasalanan hanggang ngayon. Ito po ay isang maingat at marahil na technical na presentasyon. Hindi ba siguro ay hindi nyo naintindihan o kaya nga maselang ito para sa inyo. Pero napakahalaga po ito na malaman natin habang tayo nabubuhay, nakikipaglaban po tayo sa kasalanan. Okay? At ito po ay nakita natin na ang pinsala at pagkawasak ng kasalanan sa buhay ng mga tao at tayo bilang mga mananampalataya may impluwensyahan pa rin tayo nito. Tama? So, kung naiintindihan po natin, maliit, no? Kung makikita natin ito, kung ano talaga ito, yung kasalanan, ano dapat natin gawin? Kamuhian natin ito tulad ng pagkamuhi ng Diyos dito. Kaya pag nalaman yung kasalanan, nainis ka eh. Hindi mo gagayahin. Okay? Kung upang makita mo kung anong ginawa nito kay Kristo, upang makita mo ko rin kung anong ginawa nito sa Diyos, at upang makita mo kung paano nito pinapahina ang mga mananampalataya kapag ikaw nakagawa ng kasalanan, nanlalata ka, nanghihina ka, ano pa, sinisira ng kasalanan ng kailang buhay, ang kailang mga pagsasama, ng mga kailang mga pamilya. Kaya nakakalungkot po pag nakikita ko yung mga pamilya dahil sa pagkakasala, pagkakamali, nagkakahiwalay, sinisira. Dahil po yan sa kasalanan, kaya mainis tayo sa kasalanan. Okay? And also, pinipigilan sila sa pagiging kung ano ang nais ng Diyos na maging sila at ang pagkaunawa kung paano ito inaakay ang buong sangkatauhan sa isang tambak ng kalabisan at sa huli ay paghahatol ay dapat na matulak sa atin sa kamuhian ang kasalanan. So yun po sana ay maintindihan po natin mga kapatid. Pag meron po tayong nakitang kasalanan o naranasan natin noong araw, nakita natin, kainisan natin mga kapatid. Huwag tayong matuwa. Mainis tayo. Okay? At kung babaliktad rin natin, ibig sabihin, kapag kapag binaliktad mo yan, inhambing ang kanilang bilang panig sa pinangako sa atin ng Diyos na sa huli, ano man ang gawin nila sa atin. Okay? Kahit may ginagawa silang kasamaan sa atin, mabubuhay tayo sa Espiritu para sa Diyos magpakilanman. Walang dapat na panggigipit mula sa makasalanang mundong ito na maaring magpabaksak sa atin sa kanilang pamantayan ng pamumuhay. Okay? Kahit na ang banta ng buhay. Okay? So sana ay kahit na anong threat na ibigay sa iyo, huwag kang mahikayat, huwag kang magpadala sa kanila. Okay? Bagkus kamuhian mo sila. Eh, nakakalungkot po, maraming tao. Kaya po sila napupuwersa na gumot dahil may perang inaalok. Tama? Kahit masama. Nakakalungkot, di ba? Pag nasuhulan ka na, babaksak na yung panuntunan ng buhay. At pag hindi mo pa nga, papatayin ka namin. Sana, mga kapatid, magtagumpay po tayo. At tulad ng pagtatagumpay ng Panginoon, mas mabuti na mamuhay tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos kaysa gugulin natin ang ating buhay sa paggawa ng kasalanan. Tayo po yung namin. Salamat po Panginoon sa mabiyayang inyong salita.
na tunay na ipinakita mo sa amin ang kasamaan ng kasalanan at ito ay nagdala lang sa mga tao at ihanda para sa paghahatol mo sa dating na panahon. Kaya mabuti, salamat Panginoon sa pangangaral ng iyong salita, sa pakikinig namin at nagkaroon kami ng pananampalataya sa iyo na hinango mo kami, iniligtas mo kami sapagkat kung sa aming sarili, hindi namin kayang baguhin ang aming sarili. Sapagkat nahihikayat ang aming lupang katawan, itong masamang desire namin sa kasalanan. Kaya salamat sa iyong biyaya at habag sa amin na kami iyong kinawaan at kami nagsisi at lumapit sa iyo, Panginoon, dahil nakita namin na pasama ang aming buhay kung kami ay magpapatuloy sa pagkakasala. Lord, we thank you sa iyong mga salitang ito. And we pray, Lord, na kung sino man sa mga kakilala namin na na-involve sa kasamaan na aming napag-aralan, na ngayon ay hindi sila makawala sa addiction ng drugs man ito, o sa paglalasing, o sa alak, o sa mga illicit relationships, sa masamang relasyon na hindi tama. Lord, hindi po namin. Sana makita nila ang kasamaan ito na magdudulot sa kanila ng kapahamakan kung hindi sila magsisisi. Naway makita nila may nakaabang na parusa sa mga taong gumagawa ng mga bagay na ito na pagkaroon sila ng takot, Panginoon. At itong dahilan para sila ay magbago, Panginoon, at lumapit sa iyo. And we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for your Holy Spirit that you will convict them sa kanilang pagkakasala at sumunod sa iyong kalooban. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen po rin po natin ang Panginoon. Ay, huwag daw muna. Hello po. Ito po yung response song na ay kinuha ito sa aklat ni Isaiah 26 verse 3. Ang sinasabi dito, binibigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang may mga matatag na panubigan at sa iyo'y nagtiwala. Ito po ay sinulat ni Horatio Spafford. Ito po ay sinulat yan noong 1870. Actually, may mga